Mga rebulto ni Buddha na tinatakpan ng pulang tela habang ibinibiyahe. Nakakita na ba kayo niyan sa daan? Sinasabi na para daw ito maiwasan na masanibo ng masasamang espiritu. At saka, dapat daw paghiwalayin sa biyahe ang ulo at katawan ng Buddha. Pero kahit ilang sasakyan pa ang gamitin, kailangan sabay silang umalis, at sabay ding dumating. Kahit sa pagpunta sa banyo, kailangan sabay-sabay sila. Ang paghinto at pag-alis ng hindi sabay ay paglabag sa pamahiin. Sa totoo lang, nakakapangilabot talaga. Mayroon akong isang kaibigan na truck driver. Kamakailan lang, tumanggap siya ng trabaho na maghatid ng ulo ng Buddha. Ligtas namang naihatid ang ulo ng Buddha. Pero hindi bumababa ang lagnat niya at palagi siyang binabangungot. Parang wala na siya sa sarili. Pagdating ko sa ospital, nagdedeliryo na siya dahil sa lagnat. Nakakapasaw sa init ang mga kamay niya. At mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa akin, ayaw akong bitawan. Paulit-ulit niyang sinasabi, Kuya Jang, may kumuha ng ulo ng Buddha. Nawawala ang ulo ng Buddha. Sa tabi niya, iyak ng iyak ang asawa at nanay niya. Pero kahit anong sabihin namin, ginigiit niyang nawawala ang ulo ng Buddha. Makita ng isang taong dati maayos, ay halos paubos na ang hininga. Nadudurog ang puso ko para sa kanya. Kaya naglakas loob ako at sinabi sa boss niya ngayon, nasaan ang ulo ng Buddha ngayon? Ako na ang maghahatid sa biyaheng iyan. Matagal na rin kaming magkakilala ng boss niya. Nang marinig niyang payag ako na ang bumiyahe, agad siyang nakahinga ng maluwag. Kuya Jang, ang sakit ni Xiaogang, nakakapagtaka. Noong umalis sila, sabay na ibinyahe ang ulo at katawan ng Buddha. Pero sa huli, siya lang mag-isa ang nakarating. Narinig ito ng asawa ni Xiaogang. At hinayla ako sa pasilyo ng ospital. Pabulong niyang sinabi sa akin, Kuya Jang, ang sakit ni Xiaogang, nakakapagtaka. Noong umalis sila, sabay na ibinyahe ang ulo at katawan ng Buddha. Pero sa huli, siya lang mag-isa ang nakarating. Nang marinig ko iyon, biglang bumigat ang dibdib ko. Sa totoo lang, hindi naman nalalayo ang tagal ng pagmamaneho ni Xiaogang kumpara sa akin. Bakit hindi niya alam ang mga patakaran sa pagtransport ng Buddha? Itong mga ganitong klase ng Buddha statue na magkakahiwalay ang parte. Kahit ilang sasakyan pa ang gamitin. Kailangang sabay-sabay umalis, at sabay-sabay ding dumating. Nakakalkula na ang oras niyan bago pa man. Kahit sa pagker, kailangang sabay-sabay ang mga driver. Bawal ang huminto at umalis nang hindi magkakasama. Nakatanggap ako ng tawag mula sa boss ni Xiaogang na si Li Jiangwoo. Sabi niya, ang ulo lang daw ng Buddha ang naihatid, habang ang katawan nito ay hindi pa dumarating. Agad akong nagtaka, akala ko pa naman ay may espesyal na hiling ang templo. Sabi sa akin ng misis ni Xiaogang habang pinupunasan ang luha niya. Kakaiba na raw ang kilos ni Xiaogang noong gabing umuwi siya. Tinanong daw niya kung anong problema. Sumagot daw ito na nakasagi siya ng sasakyan sa daan. Nagasgasan daw ang unahan ng truck, pero hindi naman daw malala, kaya pinagpahinga na lang daw niya agad. Pero pagsapit ng hating gabi, bigla na lang siyang nilanat. At kung ano-ano na raw ang pinagsasasabi. 2 araw na sila sa ospital. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang sanhi ng sakit niya. Ang hula ko, wala nang may lakas ng loob na kumuha ng trabahong ihatid ang katawan ng Buddha ngayon. Kaya gumawa na lang ng dahilan si Li Jiangwoo para tawagan ako. Huwag ka munang mag-alala, kahit maraming patakaran sa paghahatid ng Buddha. Isa rin naman itong trabahong may dalang biyaya. Kapag naihatid ko na ang katawan ng Buddha, mag-aalay ako ng insenso para kay Xiaogang. Siguradong pagpapalain ng Buddha si Xiaogang para gumaling siya. Pagkarinig nito, tumango ang misis ni Xiaogang. At namulan na rin ang mga mata niya. Paglabas ko ng ospital, sumama agad ako. Kay Li Jiangwoo papunta sa kumpanya niya. Habang nasa biyahe kami, doon lang niya sinabi sa akin ang totoo. Ang kasama pala ni Xiaogang sa paghatid ng Buddha ay kamag-anak ko mula sa aming probinsya, si Lin Tian ang pangalan. 6 na buwan pa lang nag-aaral ang batang yun. Pero atet na atet ng bumiyahe para kumita ng pera. Nakita raw niya itong biyahe na. Maikli lang ang ruta at mataas ang komisyon. Si Xiaogang pa ang nagdala sa kanya. Kaya hindi na ako masyadong nag-isip. Hinayaan ko na rin siyang sumama. Sino bang mag-aakala na sa kalagitnaan ng biyahe? Bigla siyang gagawa ng kalokohan. Tumawag siya para humingi ng dagdag bayad. Putanjay na mo, anong pinagsasasabi mo? Medyo nakainom kasi ako noon. Kaya mainit din ang ulo ko. Pinagmumura ko siya ng husto sa telepono. Ang resulta, bumalik pa ang gago. At ibinalik niya ang katawan ng Buddha. Inakabawal sa paghahatid ng Buddha ang bumalik. Kahit hindi mo may hatid, dapat walang laman ang truck sa pagbalik. Lalo na't katawan lang ng Buddha ang ibinalik niya. Nang maisip ni Li Jiangwoo ang lahat ng iyon, nawala ang kalasinggan niya sa sobrang takot. Malayo na rin ang narating ni Xiaogang. Bago niya napansin na hindi na nakasunod ang sasakyan sa likod niya. Nang malaman niya ang kalokohang ginawa ni Ling Tian, huli na ang lahat para pigilan pa siya. Kaya tinibayan na lang niya ang loob na ihatid muna ang ulo ng Buddha. Hindi malaman kung may iba pa bang nangyari sa daan. Si Xiaogang, na siyang pinakamaingat magmaneho, ay nagisgasan pa ang sasakyan. Pagdating nila ni Li Jiangwoo sa kumpanya nito. Ling Tian, huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi mo talaga to kakayanin. Hintayin na lang natin si Kuya Lee bago natin to pag-usapan. Pero mayabang pa rin si Ling Tian. Maghahatid lang naman ng kargamento, di ba? Ano bang mahirap doon? Nang makita siya ni Li Jiangwoo na ganoon, biglang kumulo ang dugo niya. Sumugod siya at sumigaw. Ling Tian, namimihasa ka na ba? Hindi ba't sinabi kong lumayas ka na? Sinong may sabing pumunta ka rito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Hindi ko naman nawala ang truck. I-deliver ko lang ulit, di ba? Ganoon lang naman yun. Tsaka, si mama ang nagsabing bumalik ako. Tatawagan ka niya mamaya. Nang marinig yun ni Li Jiangwoo, umitim ang paningin niya sa galit. May iilan pang matatandang empleyado sa kumpanya na nakakakilala sa akin. Agad siyang lumapit para kuhanan ako ng upuan. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Samahan mo muna akong tingnan ang sasakyan. Natigilan sandali si Mang Leo.
At agad na nagtanong sa akin, Kuya Jang, ikaw ba ang gagawa ng biyaheng ito? Aba, mabuti naman kung ganoon. Namumroblema na nga kami kasi walang may lakas ng loob na tumanggap nito eh. Pabilis akong sinamahan ni Mang Liu papunta sa likuran. Sumunod din si Li Jiangwoo. Sina Lin Tian naman ay sumusunod sa likuran. Narinig ko pa ang pabulong na sabi ni Lin Tian. Sino ba yang taong yan? Bakit siya ang pwedeng pumunta? Bakit ako hindi pwede? Siya si Qin Jiang, ano ka ba? Hindi mo ba alam? Mahigit 10 taon na siyang ginagawa ang trabahong to. Dati, siya ang laging kinukuha para sa mga biyaheng pantaboy ng kamalasan. Walang anumang kababalaghan na nangyari sa kanya. Sa tingin ko, puro yabang lang yan. Anong kababalaghan naman ang pwedeng mangyari? Pera lang naman ang habol niyan. Lumingon si Li Jiangwoo at sinaman ng tingin si Lin Tian. Manahimik ka. Pagdating sa likuran, nakita ko agad ang sasakyang magdadala sa rebulto ng Buddha. Ang rebulto ay hinati sa 2 bahagi, itaas at ibaba. Parehong nakabalot sa pulang tela at nakalagay sa ibabaw ng sasakyan. May mga nakasabit ding pulang tela sa labas ng sasakyan bilang palamuti. Kitang-kita na bagong linis ang sasakyan. Agad namang sinabi sa akin ni Li Jiangwoo, Kuya Jiang, tingnan mo kung may kulang pa. Sabihin mo lang at kukunin ko agad. Gaya ng napag-usapan natin, ako na ang bahala sa gasolina. Nang marinig yun ni Lin Tian, sumiklab siya sa galit. Pabilis siyang sumugod, akmang aagawin ang sasakyan. Pati ba naman yung huling bayad, sa inyo na? Bakit? Akin dapat ang sasakyang to. Bakit sa kanya mapupunta ang lahat? Umalis ka dyan. Akin to. Kailan pa to naging sayo, ha? Mukhang magsasapakan na sila. Pinigilan ko siya. Tinanong ko si Lin Tian. Dati naman ay ayos na ang lahat. Bakit bigla ka na lang humihingi ng dagdag na bayad? Hindi ka ba kontento sa komisyon? Bakit hindi mo sinabi bago tayo umalis? Hindi ko rin alam dati. Magkakamag-anak pa naman tayo. Ipinagkatiwala pa nga ako ng nanay ko sa kanya para alagaan ako. Pero ang komisyon na binibigay niya sa iba ay ilang beses na mas malaki kaysa sa akin. Gusto niya lang akong pagtrabahuhin ng libre. Hindi ba't panlalamang iyan? Namula ang mukha ni Li Jiangwoo sa galit. Galit siyang sumigaw. Kalokohan. 6 na buwan ka palang natututo. Hindi pa ba sapat ang magandang pagtrato ko sa'yo? Kapag nagmamaneho ka, solong tao ka sa isang sasakyan. Sino ang nagsabi sa'yo na mas mababa ang komisyon mo kaysa sa iba? May nagsabi sa akin kaninang tanghali sa service area. May narinig akong nagsabi sa banyo. Ako raw ang may pinakamababang komisyon. Sinabi niya na para lang akong nagtatrabaho ng libre para sa iba. Kung siya raw iyon, matagal na siyang umayaw sa trabaho. Pagkasabi niya yon, natigilan ang lahat ng naruroon. Nauutal na nagsalita si matandang Leo. Tanga ka ba? Ang mga tao sa service area ay galing sa iba't ibang lugar. Paano nila malalaman ang komisyon sa kumpanya natin? Kahit nakapareho pa natin ng trabaho. Hindi nila malalaman ng ganoon kaklaro. Sino ba talaga ang nagsabi? Nakita mo ba ang mukha niya? Hindi ko nakita. Noong nasa banyo ako, ang taong iyon ay naroon mismo sa katabing cubicle at napakalinaw ng pagkakasabi niya sa akin. Biglang namutla ang mukha ni matandang Leo. Hindi na siya nang ahas na magtanong pa. Pagkarinig nito, nag-aalangang tumingin sa akin si Li Jiangwoo. Maingat siyang nagtanong, Kuya Jiang, gusto mo bang kontakin ko ulit ang templo? Tingnan natin kung maaari nating i-delay ng 2 araw. Umiling ako. Uuwi muna ako sandali para maligo. Ngayong gabi rin tayo aalis. Nasa ospital pa rin si Xiaogang, iniisip ang tungkol sa ulo ng Buddha. Hindi ba't puro gabi ang biyahe niyan? Nang marinig iyon ni Li Jiangwoo, lalo siyang nag-alangan. Tumingala ako at tiningnan ang katawan ng Buddha sa sasakyan. Walang dapat ikatakot sa paghahatid ng Buddha. Sa pagbiyahe sa gabi, magsindi lang ng 2 dilaw na parol na bilog, sapat na. Sa pa, buhay ng tao ang nakataya, poprotektahan ako ni Buddha. Sa huli, pinahanda ko kay Li Jiangwoo ang isang bungkos ng gamit para sa Buddha. At isang mangkok ng bigas na may 7 kulay. Hindi madalas gamitin ang mga bagay na ito. Pero dati, kapag naghahatid ako ng Buddha, laging pinapabitbit sa akin yan ng asawa ko. Nagpa siya si Li Jiangwoo na pasamayin sa akin si Lao Liu. Kahit natatakot si Lao Liu, hindi naman siya tumanggi. Tiningnan ko si Lin Tian na mukhang tulala. At nagpa siya na isama na rin siya. Tutal, siya naman ang nag-uwi ng katawan ng Buddha. Alas 7 eksakto ng gabi. Umalis kaming 3, 2 maliliit na dilaw na parol na bilog. Ay nasa ilalim ng side mirror sa magkabilang gilid. Kung titingnan sa malayo, para silang 2 alitaptap. Naunang magmaneho si Lao Liu. Sa unang bahagi ng gabi, nakahiga ako sa likod para magpahinga. Nasa passenger seat naman si Lin Tian. Siguro dahil akala niyang tulog ako. Hininaan ni Lin Tian ang kanyang boses at sinabi, talaga bang ibinigay ni Boss Lee ang buong bayad sa kanya? Eh di nasayang lang ang biyahe nating 2. Medyo walang magawang sinabi ni Lao Liu, Boss. Hindi naman tayo titipirin sa konting pera, di ba? Dapat nga magpasalamat ka pa at tinanggap ni Kuya Jiang ang trabahong ito. Kung hindi natin alam kung paano tayo makakalusot dito. Hindi ba't ilang beses lang naman siyang nagtaboy ng kamalasan? Ano bang kahanga-hanga doon? Yung pagtataboy ng kamalasan, hindi ba para lang yan sa malalaking truck? Nadadaan sa bagong ruta. Kahit sino namang may konting karanasan, kayang gawin yan. Nagtanong-tanong na nga ako tungkol sa kanya. Naloko siya ng isang tao hanggang sa mawala pati kumpanya niya. Sa rearview mirror, binigyan ni Lao Liu si Lin Tian ng isang malamig na tingin. Kung gayon, alam mo ba, kung paano namatay ang taong nanloko sa kanya? Paano siya namatay? Sa unang beses niyang sumuong sa kamalasan mag-isa. Namatay siya sa daan, tumihaya sa bangin, kasama ang sasakyan. Sabi nila, noong natagpuan siya, ang buong katawan niya. Hindi tinapos ni Tio Liu ang kanyang sinasabi. Pero namutla na sa takot si Lin Tian. Hindi niya napigil ang manginig ang katawan. Ang rutang yun, sa huli, si Kuya Jiang ang sumuong para buksan. Kaya ikaw, bata ka, huwag mong isipin na habol lang ni Kuya Jiang yang kakarampot mong koleksyon. Inililigtas niya ang buhay mo. Inililigtas din niya ang buhay ni Xiaogang.
Biglang naging nakakatakot ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Nakabuka ang bibig ni Lin Tian, pero walang salitang lumabas. Sa huli, padubog niyang ibinaling ang ulo sa bintana. Nakapros ang mga braso habang nagmamaktol. Kuya Jiang, huwag mo nang dibdibin. Sanay lang sa layaw ang batang yan. Walang preno ang bibig. Ayos lang, bata pa naman. Mainit pa ang dugo, hayaan mo lang siyang makakita pa ng mundo at matututo rin yan. Sinasabi kong ayos lang, pero sa isip ko, hindi ko maiwasang maalala si Guqing. Siya yung kasama ko, kapatid na kasama kong lumaki. Siya rin ang naging partner ko na pinakamatinding nagpahirap sa akin. Sa unang beses ni Guqing na sumuong sa kamalasan mag-isa, namatay siya sa daan. Ako pa rin ang sumuong sa huli para buksan ulit ang daan na yon. Mula noon, hindi ko na siya napapanaginipan. Pero hindi ko alam kung bakit. Ngayong gabi, pakiramdam ko may mali sa likuran ko. Parang may isa pang yabag na sumusunod. Bigla akong lumingon. Nakita ko sa labas ng harang sa kalsada ang isang lalaki na tabingi ang kalahati ng mukha. Nakatitig siya ng diretso sa akin. Xinjiang, hindi kita patatahimikin. Itinaas ni Guqing ang isang binti. Para bang sinusubukang tumawid sa harang. Pero parang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya. Kaya hindi siya makatawid-tawid. Hindi ka makakatawid. Ganoon ba? Agad kong kinapa ang bewang ko. Isang nakakakilabot na lamig. Agad akong nagising sa gulat. Habol ko ang aking hininga. Puro malamig na pawis ang noo ko. Mahigpit pa rin nakadiin ang kamay ko sa latigong pangkaluluwa sa aking bewang. Ang latigong pangkaluluwa na ito ay noong bata pa ako. Ibinigay sa akin ng isang matandang baliw. Noong taon na iyon, iniligtas ko siya mula sa isang kanal. May anyo kang mandirigma, ngunit puso ng isang banal. Sa buhay na ito, nakatadhana kang maging tagapamagitan ng mundo ng mga buhay at patay. Lutang pa rin ang isip ko. Sa tabi ko, biglang lumapit si Manong Liu at pabulong na sinabi ng may kaba. Kuya Jiang, gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Hindi pa ako nakakasagot. Nanginginig na itinuro ni Manong Liu ang labas ng bintana. Kuya Jiang, tingnan mo dali. Bakit ang daming pumapara ng sasakyan ngayong gabi? Nang marinig ko ang sinabi ni Manong Liu, agad akong dumungaw sa bintana para tumingin sa labas. Nakita ko sa madilim na gilid ng daan, sa bawat ilang metro ay may nakatayong isang maitim na anino. Hindi sila pumapara ng maliliit na sasakyan o bus. Hinihintay talaga nila itong malaking truck natin na makalapit. Bago dahan-daang itaas ang kanilang kamay. Huwag mo silang pansinin. Huwag na huwag kang hihinto. Magmaneho ka lang ng maayos. Magiging ayos din tayo pagdating sa service area. Mahigpit na mahigpit ang hawak ni Manong Liu sa manibela. Tumutulo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Paus ang boses niyang sumagot sa akin. Sige, naintindihan ko. Sa sandaling iyon, nagising na rin si Ling Tian na natutulog sa passenger seat. Inaantok pa siyang nagkusot ng mata at sumilip sa labas. Agad siyang napasigaw sa gulat. Teka, bakit ang daming tao? Nagpe-performance art ba sila sa gilid ng daan sa kalagitnaan ng gabi? Mayroon bang sikat na tourist spot dito sa malapit? Hindi namin siya pinansin ni Manong Liu. Pero hindi namin inaasahan, habang nakatingin si Ling Tian. Bigla na lang nanigas ang kanyang tingin. Hinawakan pa niya ang handle ng pinto ng sasakyan. Biglang yumanig ng malakas ang latigong pangkaluluwa sa aking bewang. Nakita ko si Lin Tian sa passenger seat na. Bahagya ng binuksan ng pinto. Agad akong sumigaw ng malakas. At damamba pasulong mula sa likurang upuan. Buong lakas ko siyang hinatak pabalik. Muling sumara ang pinto. Dahil sa biglaang pangyayari, nataranta si Old Leo at napakabig ang manibela. Biglang gumiwang ang sasakyan. Hawakan mong mabuti ang manibela. Gusto mo bang sumama sa kanila? Pero si Lin Tian na hinaila ko sa likod ay tila nagiba. Naninigas na lumingon ang kanyang leeg. At nakatitig ng diretso sa akin ang kanyang mga mata. Papasukin mo sila, habang umuungol si Lin Tian. Iniunat niya ang dalawang kamay para sakalin ang leeg ko. Ginamit ko ang isang kamay para pigilan siya ng mahigpit. Hinampos ko ng latigo ang kamay niyang nakaunat. Gumising ka. Para bang nakuryente ang buong katawan ni Lin Tian. At bigla siyang umurong. Tila bumalik na siya sa katinoan. Nakaupo siya roon habang hawak ang namumula at namamaganyang kamay. Nanginginig sa takot ang buong katawan. Pagkatapos, lumipat ako sa upuan sa harap, sa passenger seat. Napansin ko na ang bintana ng sasakyan ay tila may bumabalot, na isang malabong bagay na parang alikabok. Hindi na namin makita ng malinaw ang daan. Gamit ang soul whip ang lash. Inalo ko ng malakas ang salamin ng bintana ng 2 beses. Lumayas kayo, kakaiba man. Sa 2 palong iyon, biglang nawala ang alikabok sa labas ng bintana. Mabilis na nilagpasan ng sasakyan ng isa na namang anino na pumapara. Nakita ko sa rearview mirror, na naninigas na lumingon ang anino. At mariing tinitigan ang direksyon kung saan kami papaalis. Kuya Jiang, panasan mo ang pawis mo. Doon ko lang napansin na basang-basa na pala ang likod ko. Binuksan ko ang radyo para maghanap ng programang mapapakinggan. Sakto namang may narinig akong isang tagapagsalaysay na nagkukwento tungkol sa Journey to the West. Medyo kakaiba ang boses ng host na iyon. Parang may sumasakal, napakapayat at matinis ang tono. Sabi sa kwento, si Sun Wukong ay naipit sa ilalim ng bundok ng 5 daliri sa loob ng 500 taon. Nang araw na iyon, Kuya Siang, bakit ang pangit pakinggan ng boses sa radyo? Anong pangit doon? Huwag kang ma-distract. Makinig ka sa kwento para lumakas ang loob mo. Huwag kang ma-distract. Pampalakas pa nga to ng loob. At sa sandaling iyon, biglang napasigaw si Leo. Biglang yumanig ang sasakyan. Para bang may nasagasaan tayo. Namutla si Leo sa sobrang takot. Agad siyang sumigaw sa akin. May nasagasaan tayong tao, Kuya Jiang. Parang may nasagasaan akong tao. Pagkatapos sumigaw ni Leo, automatiko niyang aapakan sana ang preno. Hihinto ka sa gitna ng kalsada. Nababaliw ka na ba? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay.
Pagkatapos, may narinig na nakabibinging busina at bigla ang preno mula sa likuran. Isang SUV ang halos sumalpok na. Dumaan ng pagilid sa amin. Inilabas ng driver ang ulo niya at sumigaw. Hindi ka ba marunong magmaneho? Gusto mo na bang mamatay? Nakatitig lang ako ng mariin sa rearview mirror. Walang-wala sa daan sa likuran. Wala man lang kahit anino ng tao. Kanina pa ako nakatingin sa harap. Walang kahit ano sa gitna ng daan. Pero sigurado akong may naramdaman ako. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi. Huling yumanig ang sasakyan. Kuya Jang, may isa pa. Kalma lang, guni-guni lang yan. Huwag mong tingnan, huwag mong isipin. Natatarantang tumango-tango si Leo. Kapit lang ng mahigpit sa manibela. Malapit na tayo sa service area. Si Lintian sa likod ay lalo pang natakot, nanginginig na parang basang sisiw. Nakasiksik sa isang sulok, at ang radyo sa loob ng sasakyan ay tuloy-tuloy pa rin. Ang matinis na boses ay naging mas nakakakilabot. Sabi nga nila, ang banal na monghe mula sa silangan, ang reinkarnasyon ni Golden Cicada. Taglay niya ang kabutihan mula sa 10 henerasyon ng buhay. Sa paglalakbay niyang ito pakanluran. Tinutukoy ba tayo ng lintik na to? Hindi may iwasang maakit ang mga demonyo. Pinaglalawayan ng lahat ng masasamang espiritu. Sunod-sunod na namang yumanig ng ilang beses ang sasakyan. At noong sandaling iyon, sa wakas ay may natano kaming mga ilaw sa unahan. Hindi nakalayuan ang sign ng service area. Service area. Kuya Jang, nasa service area na tayo. Pagliko ng sasakyan sa ramp papasok ng service area. Biglang naglaho ang mga aninong humaharang sa amin. Maliwanag na maliwanag ang mga ilaw sa parking lot ng service area. Kaya naman gaman ng malaki ang pakiramdam namin. Pero pakiramdam ko, parang sobrang tahimik ng lugar na to. Bumaba kaming 3 sa sasakyan. Bumili kayo ng makakain. Zoo, mag-car ka muna para kumalma. Dito lang ako, babantayan ko ang sasakyan. Kuya Jang, anong gusto mong kainin? Dadalhan kita pabalik. Huwag niyo na akong alalahanin, hindi ako gutom. Nang makaalis silang dalawa na magkaalalay, ilakad ko paikot ang malaking truck. Wala namang gasgas o yupi ang katawan ng truck. Pero sa harang na bakal sa likod ng truck, puno ito ng siksikang maitim na mga marka. Kumuha ako ng tuwalya mula sa loob ng sasakyan. Pinaghirapan kong panasan isa-isa ang mga markang iyon hanggang sa luminous. Tol, nagde-deliver pala kayo ng Buddha sa gitna ng gabi, ha? Nakakapagod yan. Paglingon ko, 2 o 3 truck driver na nakasuot ng asul na uniforme. Oo nga, hinatid namin ng gabi para sakto dating sa umaga. Hindi biro yan, ha? Nagluluto kami ng noodles doon. Halika, sumabay ka na sa amin kumain ng mainit-init, para may laman ang tiyan mo. Tumingin ako sa direksyon na tinuturo niya. Sa tabi ng malaki nilang truck, gaya ng inaasahan, may nakasalang na maliit na rice cooker. Huwag na, huwag na. Salamat, mga kuya. Yung mga kasama namin sa sasakyan, bumili na rin. May hawak pa siyang malaking mangkok at kamakaway sa akin. Kuya Jang, sarado na lahat ng bilihan ng pagkain dito. Dito na lang ako kakain. Halika ka na rin. Ang babait ng mga kapatid dito. Kanina lang, takot na takot pa si Leo. Paanong sa isang iglap lang kasando na niya sila? At saka, bakit naman magsasara ang mga tindahan sa service area na to? Oo nga, kapatid. Hindi madali ang buhay sa kalsada para sa ating lahat. Tadhana na rin na nagkita-kita tayo. Halika, sumabay ka na sa amin kumain. Tumingin ako sa direksyon ni Leo. Yung mga trabahador sa tabi niya, kahit nakangiti. Pero yung mga mata nila, nakatitig sa akin at hindi kumukurap. Mukhang may mali nga sa lugar na to. Sumabay ka na, huwag na talaga. Kayo na lang ang kumain. Hindi ako gutom. Kailangan kong bantayan yung sasakyan. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at nagpatuloy sa pagpunas ng sasakyan. Pero yung mga titig sa likuran ko, parang mga pako, na nakatusok sa likod ko. Hindi ako mapakali. Nang lumingon ulit ako, yung mga trabahador, para bang walang nangyari. Nakaakbay sa isa't isa habang bumalik para kumain ng noodles. Pagkatapos kong magpunas ng sasakyan, umupo ako sa may estribo sa tapat ng pinto ng sasakyan. Kinuha ko yung lollipop at dinilaan. Tahimik akong nag-isip, sa buong service area, bukod sa amin at sa sasakyan sa tapat. Wala nang iba, at yung convenience store at restaurant sa di kalayuan, parehong madilim na madilim. Talagang hindi mukhang bukas para sa negosyo. Si Lintian ay kasama ni Leo na umalis. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik? Iniisip ko pa lang, biglang may isang anino na sumulpot mula sa damuhan sa tabi. Gumugulong at gumagapang itong sumubsob sa paanan ko. Kuya Jang, bilis, umalis na tayo. May mali sa lugar na ito. Nawawala si Tio Leo. Di ba nandoon lang si Tio Leo kumakain ng noodles? Hindi siya iyon. Galing ako sa banyo kanina. Nalaman ko na walang ilaw doon sa banyo. Sobrang dumi at sira-sira, para itong abandonado na sa loob ng 10 taon. Sa sobrang takot, tumakbo agad ako palabas. Pero hindi ko talaga mahanap si Tio Leo. Hindi ko rin mahanap ang daan pabalik, kung hindi ko lang nakita mula sa malayo itong 2 parol sa sasakyan. Naligaw na sana ako sa loob at hindi na nakalabas. Kuya Jang, hindi ito yung service area na nadaanan natin dati. Nagkamali tayo ng lugar. Pagkatapos kong marinig iyon, agad kong tinakpan ang bibig niya. Sinensyasan ko siyang tumingin sa kabilang direksyon. Pumunta ka roon. Tawagin mo si Tio Leo pabalik. Sabihin mong aalis na tayo. Kung ayaw niyang makinig, pilitin mo siyang kalagkarin pabalik dito. Narinig mo ba, Kuya Jang? Hindi ko po kaya. Hindi ko po talaga kaya. Natatakot po ako. Si Lintian ay nanlambot ang mga tuhod dahil sa takot sa tanawin sa harap niya. Muntik na siyang mapaluhod sa lupa. Kung hindi ka pupunta, gusto mo bang maiwan dito para samahan siya? Bilis na, pilit kong itinulak si Lintian ng ilang hakbang. Nagkagatlabi na lang siya, at pinalakas ang loob na tumakbo papunta roon. Kasabay ng pagtakbo ni Lintian papunta roon, hinugot ko ang latigong pangkaluluwa mula sa aking baywang.
Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga searchlight sa buong paradahan ay nagsimulang pumurap-purap na parang nababaliw. Sa huli, tuluyan nang namatay ang mga ito. Ang buong mundo ay agad na binalot ng kadiliman. Dali-daling tumakbo si Lin Tian papunta kay Lao Liu. Hinablat niya ang kwelyo nito at kinaladkad pabalik. Sinamantala ko rin ang pagkakataong ito. Mabilis akong sumakay sa sasakyan. Sa sandaling namatay ang searchlight, pinaandar ko ang sasakyan. Pasigan na tumakbo pabalik si Lin Tian habang hinihila si Lao Liu. Bilis, sakay na. Nagkukumahog na umakyat si Lin Tian. Noong isasara na sana niya ang pinto ng sasakyan, may isa na namang sigaw ng takot. Kuya Jiang, ayaw magsara. May nakabara. Paglingon ko. May mahigpit na nakakapit sa hambo ng pinto. Hayaan nyo na yan. Pumunta kayong dalawa sa likod. Buksan ang pinto. Buksan nyo. Hindi pa ako nakakasakay. Bilisan nyo. Buksan ang pinto. Sa narinig na boses ay nanindig ang balahibo ni Lin Tian. Naglakas loob siya. Hinayla niya si Lao Liu at isiniksik ang kanilang mga sarili sa likod. Nang makatsyempo ako, hinampos ko ng malakas ang kamay na iyon. At pagkatapos ay isinara ko na ang pinto. Kapit kayo. Inapakan ko ng todo ang silinyador. Humagibis ang sasakyan na parang palasong pinakawalan. Nang makalayo-layo na ang sasakyan, saka ko lang napansin na hindi pala ito isang service area, kundi isang abandonado, na malaking paradahan na hindi ko alam kung ilang taon nang nakatiwangwang. Ang lugar kung saan kami huminto kanina, malinaw na nakasulat ang pansamantalang imbakan ng mga naaksidenteng sasakyan. Agad kong inikat ang sasakyan. Agad mong sinipa ang takip ng kabaong at lumabas ka. Ang natira na lang ay purong pagkamuhi. Agad mong sinipa ang takip ng kabaong at lumabas ka. Ang natira na lang ay purong pagkamuhi. Kung tama ang pagkakatanda ko. 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 Ay pumunta sa Shanghai University of Science and Technology. At sa buhay na ito, para makuha mo ang kapangyarihan ni Liu Roxu. At sa buhay na ito, para makuha mo ang kapangyarihan ni Liu Roxu. Sa pilitan mo siyang hinalikan ng ilang oras. Sa pilitan mo siyang hinalikan ng ilang oras. Dahil sa naisip mo, agad mong pinakawalan ang buong lakas mo. Dahil sa naisip mo, agad mong pinakawalan ang buong lakas mo. Hindi ka rin mag-aatubiling gumanti. Hindi ka rin mag-aatubiling gumanti. Hindi ka rin mag-aatubiling gumanti. Ganap nang nagbago ang lahat. Tanging ang malalakas lang ang may karapatang mabuhay. 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 Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti ring nagiging lava. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti ring nagiging lava. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti ring nagiging lava. Ito ba ang kapangyarihan ng Hanba? Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti ring nagiging lava. Dahil gusto mo kong patayin. Dahil gusto mo kong patayin. Dahil gusto mo kong patayin. Huwag mo kong masisi kung hindi rin kita uurungan. Huwag mo kong masisi kung hindi rin kita uurungan. Agad kang lumitaw sa harap ni Liu Roxu. Agad kang lumitaw sa harap ni Liu Roxu. Hindi tulad ng anyo mong si Jiang Chen. Hindi tulad ng anyo mong si Jiang Chen. Hindi tulad ng anyo mong si Jiang Chen. Sa sandaling ito, tuluyang bamalat kay Liu Roxu ang nakakatakot mong aura. Taglay mo naman ang natatanging aura ng isang hari ng mga zombie. Taglay mo naman ang natatanging aura ng isang hari ng mga zombie. Taglay mo naman ang natatanging aura ng isang hari ng mga zombie. Taglay mo naman ang natatanging aura ng isang hari ng mga zombie. Sa sandaling ito, gaano man kalakas ang Hanmei, kailangan niyang yumukod. Sa sandaling ito, gaano man kalakas ang Hanmei, kailangan niyang yumukod. Sa sandaling ito, gaano man kalakas ang Hanmei, kailangan niyang yumukod. Sa madaling salita, magaling si Liu Roxu sa malayo ang laban. Sa madaling salita, magaling si Liu Roxu sa malayo ang laban. Biglang naglaho ang kayabangan niya kanina, pero may bahid pa rin ng hinanakit sa maganda niyang mga mata. Pero may bahid pa rin ng hinanakit sa maganda niyang mga mata. Pero may bahid pa rin ng hinanakit sa maganda niyang mga mata. Pero may bahid pa rin ng hinanakit sa maganda niyang mga mata. Naiintindihan mo ba ko? 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 Siguro, ito ang pinakamalaking pagkakaiba ninyong dalawa model. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang muli dahil sa isang kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang muli dahil sa isang kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang muli dahil sa isang kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang muli dahil sa isang kakaibang kapangyarihan. Pero sa totoo lang, hindi siya gaanong naiiba sa ibang masasamang nilalang. Pero sa totoo lang, hindi siya gaanong naiiba sa ibang masasamang nilalang. Pero sa totoo lang, hindi siya gaanong naiiba sa ibang masasamang nilalang. Pero sa totoo lang, hindi siya gaanong naiiba sa ibang masasamang nilalang. Pero sa totoo lang, hindi siya gaanong naiiba sa ibang masasamang nilalang. Pagkasabi niyon, kinagat mo ang leeg ni Liu Roxu. Pagkasabi niyon, kinagat mo ang leeg ni Liu Roxu. Pagkasabi niyon, kinagat mo ang leeg ni Liu Roxu. Kahit na naging isa siyang Hanmei pagkatapos niyang mamatay. Kahit na naging isa siyang Hanmei pagkatapos niyang mamatay. Napakaganda at kaakit-akit pa rin niya. Napakaganda at kaakit-akit pa rin niya. Hindi ka nagpakita ng anumang awa. Hindi ka nagpakita ng anumang awa. Hindi ka nagpakita ng anumang awa. Nang mag-anyong Jiang Chen, nagkaroon ka ng 3 kakayahan. Pero sa ilalim ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Pero sa ilalim ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Pero sa ilalim ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Pero sa ilalim ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Mayroon itong kakayahang sukulan ng lahat ng bagay. Mayroon itong kakayahang sukulan ng lahat ng bagay. At kaya rin itong gawing Jiang Hu ang mga buhay na tao sa pamamagitan ng impeksyon.
At kaya rin itong gawing Jianghu ang mga buhay na tao sa pamamagitan ng impeksyon. At kaya rin itong gawing Jianghu ang mga buhay na tao sa pamamagitan ng impeksyon. Ang iyong katawan ay sukdulan ng tibay. At kaya mong manumbalik ang lakas sa pamamagitan ng sariwang dugo. At kaya mong manumbalik ang lakas sa pamamagitan ng sariwang dugo. At kaya mong manumbalik ang lakas sa pamamagitan ng sariwang dugo. Pagpatay sa mga nilalang para palakasin ang sarili ng walang anumang masamang epekto. Ay ang unang kakayahan, ang kapangyarihan ng hari ng mga bangkay. Ay ang unang kakayahan, ang kapangyarihan ng hari ng mga bangkay. Ay ang unang kakayahan, ang kapangyarihan ng hari ng mga bangkay. Ay ang unang kakayahan, ang kapangyarihan ng hari ng mga bangkay. Si Liu Rockzu mismo ay isang Jianghu. Agad mong tinitigan si Liu Rockzu mula ulo hanggang paa. Hindi mo siya napansin ng maigi noon. Hindi mo siya napansin ng maigi noon. Hindi mo siya napansin ng maigi noon. Ngayong tinitingnan mo siyang mabuti, hindi mo maiwasang humanga sa iyong isipan. Ang mapatla niyang pisngi na walang bahid ng kulay. Ang mapatla niyang pisngi na walang bahid ng kulay. Ang mapatla niyang pisngi na walang bahid ng kulay. Ang mapatla niyang pisngi na walang bahid ng kulay. Biglang nagkaroon ng ugnayan sa pagitan ninyo ni Liu Rockzu. Labis kang natuwa sa iyong puso. 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 Pwede mong utusan si Liu Rockzu na gawin ang kahit ano. Yung tipong hindi siya kailanman lalaban. Yung tipong hindi siya kailanman lalaban. Yung tipong hindi siya kailanman lalaban. Kung ibang tao lang siguro ito na mahina ang kalooban. Malamang ay may ginawa na itong kababalaghan. Malamang ay may ginawa na itong kababalaghan. Kahit na gagawin mo pa yan, hinding-hindi ngayon. Kahit na gagawin mo pa yan, hinding-hindi ngayon. May narinig kang mga taong papalapit sa labas. May narinig kang mga taong papalapit sa labas. At narinig mo ng malinaw na malinaw ang kanilang pinag-uusapan. Biglang nanlamig ang iyong tingin. Hayaan mong ipaghiganti muna kita. Matapos makuha ang kapangyarihan ni Jiang Chen. 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 Ang mga tumatakas na sina Master Kongshu at Guru. Ang mga tumatakas na sina Master Kongshu at Guru. Sa isang sulyap pa lang, agad mong natukoy. Sa isang sulyap pa lang, agad mong natukoy. Samantala, 1 kilometro ang layo, si Master Kongshu. Malakas siyang humihingal habang paulit-ulit na tumitingin sa likuran. Malakas siyang humihingal habang paulit-ulit na tumitingin sa likuran. Malakas siyang humihingal habang paulit-ulit na tumitingin sa likuran. Malakas siyang humihingal habang paulit-ulit na tumitingin sa likuran. Wala ka talagang silbing monghe ka. Wala ka talagang silbing monghe ka. Hinayaan mo lang akong mag-isa doon. Hinayaan mo lang akong mag-isa doon. Binibini, kahit na nabuhay pang muli si Liu Rockzu. 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 Matatagalan pa bago niya tayo maabyutan dito. Matatagalan pa bago niya tayo maabyutan dito. Kaya bakit hindi muna tayo? Kaya bakit hindi muna tayo? Nakakainis talaga. Nakakainis talaga. Nakakainis talaga. Nakakainis talaga. Nakakainis talaga. Noong akmang magagalit na sana siguro. Bigla siyang may nakita sa likuran ni Master Kongshu. Bigla siyang may nakita sa likuran ni Master Kongshu. Bigla siyang may nakita sa likuran ni Master Kongshu. Dahil sa harap niya ay isang nagwawalang demonyo. 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 Sumigaw si Master Kongshu, hinayla siguro, at tumakbo. Sumigaw si Master Kongshu, hinayla siguro, at tumakbo. Pero pagkatapos lang ng 2.5 segundo, bigla siyang huminto. Pero pagkatapos lang ng 2.5 segundo, bigla siyang huminto. Habang pinapanood ang dumaraming demonyo sa paligid, tuluyan ng nataranta siguro. MM Master, MM Master, MM Master.